rin ang ating buhay sa ating mga magulang. Kaya habang buhay din natin itong tinatanaw na napakalaking utang na loob sa kanila. Isa itong mabuting panuntunan para sa mga anak. Pero habang buhay ka rin bang magtitiis kung walang ginawa mga magulang mo kundi saktan ka sa pisikal man na pagmaraan o sa kanilang pag-alalita at walang humpay na pagmamaliit sa iyong pagkatao. Nanugsito ko ng isang anak na laking may napakitong galit sa tatay niya. Saan kaya ito nagsimula? Saan kaya ito hanggang? Sila ba ay magkakapatawaran bago pa maging huli ang lahat? Yan ang ating paka-aabangan dito sa aming natatanging Father's Day presentation na pinamagatang Paano ba maging isang ama? Sarap? Naman di siya matulog kasi yung mga burger, ah. Thank you, Kuya Pat. Sabi naman, taglang ko ni Kuya eh. Ano kaya ako binabalas eh? Si putak ka ng putak! Wala ka rin din eh! Kailan ka kasi titigil? Lang sa kakasabong mo. Hihintayin mo pa bang mabaon tayo dahil dyan sa bisyo mo? Ano ba namin kasi nating utang? Pwede mo makakusino ako. Mag-asawa lang kita! Kaya pa pala nga. Ang pinabubuhay ko idol ah! Ha? Manuling, pwede ba? Huwag na lang tayo mag-away. Manuling! Hindi mo makialam dito eh! Hindi mo makagusto ka na! Ano? Ano pa pala? Manuling! Ay, kapal na mukha mo! Pala mo lang naman kita! Ha? Saan mo naman ang dati ko? Ano yung ginagawa ko? Naging anak ko! Wala akong kwenta! Ano yung kwenta? Kwenta! Ako na lang! Ako na lang! Saktan mo na ako! Ano ba yung pinagpate? Sino bibilang yun na? Amigin mo ah! Jesus, kamusta ang pamilya mo? O pamilya ninyo nung bata ka pa? Mas madalas yung time na si Dad tuloy ng lasing. Madami po akong mga naging experience nung bata ako kay Dad na talaga pong hindi ko naman po makakalimutan. Ayoko pong magkaling sana pero medyo mabigat po talaga yung dinaanan ko kay Dad. Or isang kasali ka, Wala kang mararating sa buhay! Wala kang silbi! Malas kang kumo! Wala kang utang na loob! O yun, hindi, pwede. Bakit ka rin? Kasama ko lang. Isa lang mahanap. Isang mahanap lang. Ano na, ako muna dito. Kung ginaganan mo yung panindag sa sino pamilya yan. Ako katao. Okay lang to. Kung makapasa ako, ha? Kailangan ko lang ng mga tao. Okay lang mo yan. Para makita nila kung gano'n katimundo ang asawa niyo. Ba't na yan? Kasama pang daddy mo. Nako ako. Nadamayan ko sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan. Walang magandang iluluti sa kataniman ng galit sa kanya. Sige nga. Sorry, mami. Pero hindi ko pa nabibigyan. Pamibata pa lang ako, pasulit ang trato niya sa akin. Alam niyo po ba kung ilang beses ako sinagpan? Kung ko pinaya sa mga tao? Alam niyo po ba kung ilang beses iniisip? Napatay niyo po yung asawa niyo.
ako ng Diyos. Kasi kapag ako hindi nakapagpintig sa asawa ng tinutuluyan, malaming lang ako sa kulungan. Patuloy na kinigin ni Jason ang matinding galit sa kanyang ama. Habang pinagmamalupitan siya nito, pinagkusayan niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa maging ganap na siyang veterinarian. Naging wrestling siya sa isang metro business. Pero kahit na anong pagpupursige ang gawin ni Jason para magtagumpay sa buhay, hinihila pa rin siya palibaba ng kanyang ama. Mahal, baka kang mayo ko dyan. Kapag umuwi ako sa amin, madami na naman kami dati. Ipinusta na naman niya sa sabong yung pinahit ng customer sa itsuna namin. Bakit talamak na sa sugal? Palala na siya ng palala. Sabang pasaway naman yung daddy mo. Hindi na matapos-tapos. Paano kayo masolusyonan yung problema mo? Bakit? Magpakasal na tayo. Ha? Seryoso ah? Oo. Kasi bakit natin patatagal eh? Hindi mo tatulunga. Di ba? Sabihin mo ka ng sarili kong pamilya. Gusto ko nang bumukod kasama ka. Kasama niya na mami tsaka ni Jay. Hindi kinama ko na si Daddy. Bahala na sa buhay niya. Mahal, yung mga ganyang bagay, kailangan ko magpasukan mo. Hindi nila madali. Isa ka naman yun. Mahal. Pag-isipan ko na to. Please marry me. Susugutin ko maging mabuting asawa at ama ko. Sorry yung anak natin. Hindi ko kasunod sa daddy ko. Promise. Papakasalan kita sa isang kondisyon. Isa na yung engagement ring. Talaga? Promise. I love you. Walang pagsidlan ang tuwa ni Jason nang pumayag si May na magpakasal sila. Pinag-ipunan ito ni Jason at inabot ng halos 1 taon ang wedding preparation. Pero ilang araw bago ang itinakdang kasal. May. Isang na lang eh. May. May. Parang naman sa akin to. May, kailangan kita. Kailangan kita, May. That's the time, Jason! Mas kailangan mo ako. Jesus, mahal mo ako. Aminin mo na hindi. Gusto mo magkaroon ng sariling pamilya. Kasi gusto mong ipakita sa daddy mo. Mas magaling ka. Na mas successful ka. Mas karapat-dapat ka maging tatay at asawa. Para bang sinabi mo na failure siya. Hindi mo ba na-realize? Habot lang ang gamit mo sa daddy mo. Pero alam mo ito, parang ulang kayong dalawa! Grabe!
Anak, bumalik ka dito! Ano mo sabi? Ano mo ba sinasakmo mo ang matay ko? Pagkita ikaw pa matay ko! Ano? Sumusunod pag tinutong mo to. Tutuloy mo. Wait, bakit? Tawagin natin ang daddy mo. Manunin ka sila. Opo, kami lang po. Oo. Narinig mo, sinabi ng anak mo, manunin. Opo. Eh bakit ganun? Kalupit ka nung mga panahon yun. Eh ngayon natitignan ka, parang hindi ka makakapatay ng langaw eh. Eh bakit noon naging ganun ka pala kalupit? Manunin? Nalulong po kasi ako, Tita Mel, sa sabong, sa isyo, sa inom, sa pagbabatas babae. Kaya po, pag ako umuwi sa bahay at ako'y natalo, sa kanya ko po binubuntun yung galit ko. Hi, Jenny. Hi. Yawa ka naman. Bakit po hindi Daddy po kasi, naway na po si Kuya, bad po si Daddy. yawa ka naman? Pwede mo naman ng burger? Ano yun? Iwan mo din, nakikita kita nito, kumakain ka nito, di ba? Ito, sa'yo na to. Thank you po. Ako sa akin, gusto ka ng burger? Madaming burger. Oo. Sa akin, kain tayo. Hindi ko po sa bahay ng pag-uwi. Nakatagal ako ng masamaan na. Baka nangyari na sa kapatid mo.
patindi ng patindi yung galit mo sa daddy mo. Sinubok naman ang pamilya niyo ng isang matinding pagsubok, di ba? Ano nangyari sa kapatid mong si Jenny? Actually, nangyayari po yun, hindi ko siya talaga alam. Wala po tayong alam kasi si Mami, hanggat maiaayos po niya na hindi po kami madamay. Ibig sabihin yung, kasi alam ni Mami, pag po nalaman ko yun, magagalit ako. Pag nalaman ni Daddy, magagalit si Daddy. Sabi ko si Mami, sabi ko na, meron akong ikukwento sa'yo. Kasi ito na lang din, alam ko hindi ko na maitatanggo sa'yo. Yun, sinabi ni Mami na, mag-issue ka ba din? Alis sa kanya! Hindi ko anak niyo! Ilang beses ba sasabihin sa inyo na hindi ko nga alam kung nasaan si Ruel? Sinungaling! Hoy! Huwag mo nga kung masigas-gawan! Hindi niyo akong palamunin! Isa pa, paano kayo nakasisiguro anak mo nga ang gumasasadya kay Jenny? Baka naman kung kaninong tambay ng bumantiyan! Kaya alis mo ito, anak mo! Hoy! Hindi mo ako matitindak mag-iyan! Bakit mo maniwala kayo si Jenny? Kulang-kulang yan! Nagliligalit niyo! Nakagwisit! Kung wala kayong pruweba, huwag kayong mag-istorbo! Magsialis kayo! Habang sinisigaw sila ng katabukan, muling natagtagan ang kalbaryo ni Jason. Nang namang nagpatalo ng kalahating milyong piso sa Sabaw, ang ama niyang si Manaling sa loob lang ng isang araw. Galing siya sa amin. Nakausap ko na sa tao mo. Wala lang, hindi na ako ulitin. Alan, paano kung lumaki siya sa parents na physically and verbally abusive? Ayun po, no? Talagang hindi natin maiwasan yan dahil ang mga magulang natin ay may kanya-kanya din pong pinagdadaanan, no? Hurt people, hurt others, no po. At meron din kailangang iproseso sa kanila, no? Kung isa lang ang abusive sa parents, diba? What should the other parent do to protect the child? Kung dumating yung time na talagang hindi na safe ito para sa mga bata, ay talagang mailayo sila, no, doon sa paulit-ulit na abuso na nararanasan ng mga anak.
Ang hirap po, Tita Mel. Nang nangyari sa buhay ko. Oh, sabi ko, marami man pala akong pera, marami man pa akong kumikita, pero baliwala po pala. Kaya po baliwala, dahil nag-iisa na po ako sa tahanan namin. Habang nagdadalamhati si Madeline sa pag-abandona ng kanyang pamilya, sinikap naman ni Jason na buhayin ng kanyang ina at kapatid sa baliwag sa Bulacan. Hanggang sa Hindi ka naman natin ginagawa sa labas, ha? Hindi ka naman natin lumabas. Ano na kung hindi mo kasama si Kuya? Itong tutuloy mo. Susunod. Hindi na siya yung baby mo. Ha? So meron ka ng baby na kailangan mong alagaan. Ha? Sorry kung hindi pa rin mahanap mo space sa taong ginawas mo na kagawin pa na yan. Pero gagawin natin Kuya para sa taong tulog. Ano pala? Nagluto na ako. Sino kumain? Sabay-sabay na kasi yung game. Ano? Hindi sila gusto na yung mga pamilya ka? Ha? Kinalimutan ko na yung ama ko. Ano ginagawa mo dito? Bakit ba hindi mo pa matandanan? Tahimik ko yung buhay namin, no? Huwag mo na kaming guluhin. Jason, patawarin mo siya po. Nag-desisyon na kasi ako. Alam mo na kami ng Jamie. Ano sasabi? Sisisimin natin mo sa mga kasalanan nila. Bago na siya. Ilang pagpalin natin, di ba sa bago na agad? Dami, hindi mo ko nagpahaka ka? Kaya dito mo ito asawa mo. Hindi ka mapagod. Ha? Kung para naman sa kabubuo ng pamilya natin, kahit paulit-ulit anak ako, masaktan hindi ako mapapagod. Sorry mo na ako. Bigyan mo na ako isang pagkakataon lang para mabuhay ang pamilya natin. Sabi na, kami na tayo na hindi pa uli para tama ni daddy mo lahat ng mali niya. Anak mo man, walang perfectong tao sa mundo. Kami tayo ba? Mami, hindi tao mo. Di mo naman. Mas marami mga kalimunin eh. Gusto mo buhay yung pamilya natin? Yung pamilya mo nasa karami na ito. Hindi ko mabibigilan. Sumamay sana. Pero huwag kayong umasa. Pati pa ako ng pamilya na yun. Ikaw? Huwag kayong umasa. Ito ba ba?
lagi ako sasabihin ni Mami, anak, mag-sorry ka na sa daddy mo. Sasabihin ko, Mi, tandaan mo to, mag-sorry lang ako sa kanya dahil mahal kita. Hindi dahil gusto kong mag-sorry sa kanya. Tay, hindi ba daw? Kasi nag-festival, na tayo mag-iwan. Mag-tayo din yung speaking. Hindi. Ano na? Netflix na natin sa mundi, oh. Ay, hindi pala, hindi mo pala tayong Emil. Paano ulit ang makabawas sa buhay kung wala ka? Thank you for coming into my life. Utang na loob ko sa'yo lahat ng mga magandang nangyari sa buhay ko ngayon. Parang matapos na yun. Hindi! Ah! Lahat ng meron tayo ngayon, utang na loob natin sa mga magulang natin. Kaya araw-araw, nagdadasal ko na sana may nakaya ng daddy mo. Sana ngayon na nagbabalakan tayo magbuo ng pamilya natin. Sana ma-resolve mo lahat ng mga past issues mo. Sana mapatawad mo na yung daddy mo. Daddy mo tumatawag. Sige na, sagutin mo yung daddy mo. Sige na, sagutin mo yung daddy mo. Sabihin mo nga. Sabaw tayo. Bumaba ka doon. Daddy, anak, kailangan mo umuwi rito. Nahihilid na daw yung mga pulis kung saan nagtatago yung rape kay Jaylee. Salamat naman. Mabibigyan na ng katarungan yung kapatid mo. Ito na yung pagkakataon ko na makabawi ako sa mga anak ko kasi talaga pong napakahirap mag-isa, napakahirap ng buhay na ganito na hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo, na kailangan kapag
pagka ako'y tinanggap nila uli bilang magulang, hindi man ako magsalita, kaya pagkakot ko ipamuhay ko, yung aking pamilya. Ano yung pagkain? Sewa! Punta ka, madiligit pa. Ano bang wish mo sa birthday mo? Hindi ka nila. Wag! Naomi! Kung magkaroon ng isang masaya. Upo kayo, manag kayo sa cellphone. May birthday pero ikaw yung nagregalo sa akin. Balot, dito na! O, cellphone, dali mo yan. Ayaw ka ipit ko. Magpagay ko na ako. Ayaw mo kung mag-iwas mo mabuti naman. Nono tayo, ah. Iwasan mo yung mga pagkukulang ko. Tayo, murong ka, te. Baka matamaan mo itong live. Patay mo yung ilaw po na. Wag! Bakit? Patay ito dito siya. Dali ka ba natulitan na?
hindi siya patungo sa bata. Tinagat niya ang bata. Hindi kahit pwede niyang naiinit ito. Pero nangyari kakaiba. Inaya ng orka ang bata mula sa tubig. At lumaway papuntang shore. Nawala ng malay ang bata sa oras na ito. Inilat siya papuntang shore. Nag-Atlanta. Hindi lang yung tao yung nagawa yun. Maging mahati kami ng Diyos. Nailigtas ng tubig niya. Ganda ng ulan. Tumanig siya sa maliit. Nagtawag na sa kanya ay isang orka para magpasalamat sa kanya. Madaling araw, umalis si Jessie na may dalang isda. Inihanas niya ang isda sa tubig. At nagsimulang mag-pray ng manual. Pero naninito si Jessie na ginawa ng orka. Hindi na nila makalisda. Tinawatan niya ng ibon sa titig. Tumawid papunta kay Jessie. Hiniling kay Jessie na pakainin siya. Tumingin sa malaking bunga ng ibon. Napuno ng takot ang puso ni Jessie. Pero nagkaroon din siya ng takot. Nalis niya ang isda sa pagkain ng orka. At na-enjoy naman ng orka. Pwede siya naman share sa akin. Ano maipapayo mo sa mga manunood? Ate lang po. Ate Maraming salamat sa iyo pati kami. Thank you very much po. My heart goes out to all our children na tumaan at patuloy na tumaan. Beses sa kalinisyo. Ito ang mga magulang. Ang ating simbahan sa ating mga buhay. Ano ba yan sila sa pamalaan? At sa ganoon, tatanawin nila itong malaking utang na loob. At yung puso nila ito aalagaan at nanahalin hanggang sa ating pamalaan. At hindi mag-isa, ang mga tatay ang nagdagi sa bawat sulit ng ito ay ginabati ko mula sa aking puso sa kapit ng blessed. Ngunit nalala sa puso ang suta ng inyong mga pagkikita at pagmamahal.